May mga naiwan po siya ng ganito, no? Yung mga water spout. Yan po yung nagiging marka po na naninilaw na po. Ito po pag meron kayo nito, yung 98%, kalahati lang po pinadaanan ko para meron tayong ebidensya. Kapag ginawa ka mo, tuloy agad. So 98% dry na po. Lalo na po kung mga salamin nyo, bintana na po, sliding window, sliding door. O kaya naman po, baka yung kama nyo, yung sopa nyo, no, accidentally natapunan ng juice. Kasi mga ordinaryong basahan, wala po talaga itong kakayanan mag-absorb ng tubig. Kasi po yung basahan natin, once na nabasa po yan, ipatong mo, halimbawa, accidentally natapunan ng juice, soft drinks yung kama, sopa mo. Ito, assuming po, yan yung kama mo. Ano to? Yung tubig sa bawo niya ng bulalo? Hindi po, may ano po kasi, may stain po kasi. Pero ito sir, may kakayanan po siya mag-absorb ng tubig. Wow! Ipatong mo lang siya kung sa part na basa. Halimbawa yung kama niyo po, nabibiyan ng baby or baby ng pet. Po, ina-absorb niya po yan. Tsaka maganda po kasi dito hindi messing gamitin. Kahit may naman tubig, hindi siya nagtutulo. Kahit bitbitin mo. Tsaka maganda po dito, kaya may kulay yung tubig natin na po. Halimbawa naman po ito, accidentally. May mga handaan tayo, may mga bisita na tapon yung sausawan or sarsarang ulam. Ang basahan mo kasi nakakalinis naman. Ang problema, nilalabad po. Talagang pag sinabing paglalaba, automatic po kinukusot natin yan. Ito po, kung paano natin siya lilinisin, hindi na natin kailangan brasin, sabunin, kusutin. Ito yung labog niya lang sa malinis na tubig. Pero mas better po may sabon. Nag-defrost kayo ng rep sa cleaner yung mga pinamamahayan ng lamok na papapedic po siya. Ito po kung paano mo siya lilinisin, ganito na lang po. Hindi mo na kailangan magkusot, magpula po. Ipiga-piga mo na lang po yan. Lalo kung sa running water yan sa gripo. Ayan po yung kagandahan sa kanya. Tumatagal naman po siya ng taon. 1 year po, yan na po. Dahil sa katibay.